Kalahating buwan na ang nakalipas. May isang magandang ginang na lumipat sa ika-6 na palapag sa itaas ng unit ko. Kahit hindi ko pa siya nakikita, alam kong siguradong maganda ang pagsasama nila ng asawa niya. Paano ko nalaman? Narinig ko. Sobrang nipis ng pader ng inuupahan kong apartment. At ang mas malala pa, yung kapitbahay na ginang, sobrang pabebe ng boses. Kung makasigaw, parang tandang na tumitilaok. Sobrang lakas, tagos na tagos. Nung isang araw, nag-overtime ako hanggang 1:30 ng madaling araw. Hindi na ako naghilamos, bumagsak na lang ako agad sa kama. Wala pang 10 minuto mula nang pumikit ako. May narinig na akong kalampag mula sa kisame sa itaas ko. Sa simula, tunog lang ng kama na lumalangit-ngit. Napasimangot ako at tumagilid ng higa. Itinaklob ko ang kumot sa ulo ko. Kinukumbinsi ko ang sarili ko. Bagong lipat lang yung mag-asawa. Nasa honeymoon stage pa. Tiis-tiis lang, lilipas din to. Pero napatunayan kong, hindi lang pala ako bata. Napaka-inosente ko pa. Paano ko ba ilalarawan yung boses niya? Yun yung sinasabi sa internet na pabebe voice. Yung tipong iniipit ang lalamunan. Para piliting gawin ang boses na pang 10 taong gulang. Na magtunog parang 3 taong gulang. Bawat ungol niya, pike. Nanginginig pa ang boses. Sa isang sigaw, na kayang-kaya kang gisingin mula sa iyong panaginip. Halos lumipad ang kaluluwa mo. Agad akong napabalikwas ng bangon mula sa kama. Nanlaki ang mga mata ko na parang sakwago. Tuliro ang buong diwa ko. 26 na taon na akong nabubuhay. Pero ngayon lang ako nakarinig ng boses ng tao. Na parang tilaok ng tandang. May sarili pang surround sound. Hindi kayang harangan ng kumot ang ganoong boses. Kaya hinalungkat ko yung dati kong biniling industrial grade na soundproof earplugs. Ang sabi, kaya raw nitong harangan ng 90% ng ingay. 2 agad ang isinaksak ko. Para talagang barado ang mga tenga ko. Halos hindi ko na marinig kahit ang sarili kong paghinga. Walang silbi. Iyong boses niyang pabebe na parang tandang na pumipiyok. Para bang may sariling GPS. Dumaan sa siwang ng mga earplug ko. At pilit na sumuot sa ear canal ko. Paulit-ulit na tumutugtog sa utak ko. At ang mas malala pa, tumagal iyon ng mahigit 40 minuto. Nakaupo lang ako sa kama, yakap-yakap ang mga tuhod ko. Nakikinig sa mahigit 40 minutong langit-ngit ng kama. At sa putol-putol na boses pabebe na parang tilaok ng tandang. Nang sa wakas ay tumahimik na sa itaas. Akala ko tapos na ang bangungot ko. Nagkamali ako. Pagkalipas ng mga 30 segundo, narinig ko ang kaladkad ng tsinelas sa sahig. Tapos, bumukas ang pinto ng banyo. Pagkatapos, narinig ko ang tunog ng pag-angat ng takip ng inidoro. At pagkatapos, ay ang napakalinaw na tunog ng tubig, na bumabagsak sa loob ng inidoro. Ang lakas ng agos, maging ang pagbabago sa lakas ng agos ng tubig. Rinig na rinig ko. Pagkatapos niyang umihi, ang tunog ng pag-flush ng inidoro. Ang tunog ng pagpuno ng tubig. Pati na ang tunog ng pagpihit sa takip ng bote ng hand cream niya. Lahat ay malinaw na dumaan sa mga tubo. At umabot sa mga tenga ko. Nang tuluyan ng tumahimik sa itaas. Halos 3:00 na ng madaling araw. Nakadilat lang ang mga mata ko. Nakatitig sa kisame. Puno ang isip ko ng tilaok ng tandang. Na boses pabebe at ng agos ng tubig. Hanggang sa mag-uumaga na. Saka lang ako nakaidlip ng wala pang 2 oras. Kinabukasan sa trabaho. Mayroon akong 2 eye bag na parang sa panda. Para akong nilayasan ng kaluluwa. Nung may morning meeting, yung director, nagpipresent sa harap tungkol sa quarterly KPI. Ako naman, nakaupo lang sa baba. Ayun, diretso, nakatulog ako. Humilik pa nga, lahat ng tao sa department, sa akin nakatingin. Grabe, ang itim ng mukha ng director, parang puwet ng kaldero. Sinabon niya ako ng todo-todo sa harap ng lahat. At kinaltasan pa yung perfect attendance bonus ko for the month. Yung perfect attendance bonus, 500 din yun. Sapat na yun para sa pananghalian ko sa loob ng kalahating buwan. Nung mga oras na yun, yung galit ko. Biglang kumulo. Ako, si Wang Dali, isang hamak na empleyado lang naman. Hindi ako nagnanakaw, hindi nanggugulo. Araw-araw, nagpapakamatay ako sa trabaho para lang kumita ng kakarampot na pera. Gusto ko lang namang matulog ng mahimbing. Bakit napakahirap noon? Tiniis ko. Inisip ko na lang. Baka isang beses lang naman yun mangyari. Bagong lipat lang kasi yung magjowa. Natural lang na medyo excited sila. Titigil din yan pagkalipas ng ilang araw. Pero napatunayan kong, hindi lang ako nagkamali. Naging tanga pa pala ako. Dahil simula nung araw na yun. Itong mga kapitbahay kong to. Para silang nag-set ng alarm clock. Gabi-gabi, on the dot, nagsisimula na sila. Minsan, 1:00 ng madaling araw. Minsan naman, 2:00. At yung pinaka-late, lampas 4:00 na ng madaling araw.
Kakatulog ko pa lang, narinig ko na ang tilaok ng tandang sa itaas. Ayun, gising na naman ang diwa ko. Sinubukan kong magsuot ng 3 patong na earplugs. Namaga na nga yung tenga ko sa kasusuksok. Ang sakit, kahit mahawakan lang. Pero hindi pa rin ito kayang harangan yung napakatining na boses na tumatagos. Sinubukan ko ring magsuot ng noise cancelling headphones. Nilagay ko sa maximum yung white noise. Ang resulta, yung white noise galing sa headphones at naghahalo-halo na yung mga pabebe nilang boses sa taas. Mas lalong nakakabaliw. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, pakiramdam ko nakahiga ako sa isang manukan. Napapaligiran ng mga tandang na walang tigil sa pagtilaok. Sinubukan kong magpuyat, hintayin silang matapos bago ako matulog. Kaso, yung dalawang yun, sobra-sobra ang lakas ng enerhiya. Minsan, umaabot sila hanggang alas 5 ng madaling araw. Kaya ayon, hindi na ako natutulog. Maghilamos lang, diretso na sa trabaho. Makalipas ang 2 linggo, hindi na malaman kung tao pa ba ako o multo. Umagsak ang timbang ko ng 8 libra. Ang lalim ng eyebags ko, para akong sinuntok ng 2 beses. Tinatanong na ako ng mga katrabaho ko kung nagpa-part-time daw ba ako sa minahan ng uling sa gabi. O kung lihim daw akong pumupunta sa manukan para maging sparring partner ng mga tandang. Sa kakakape ko, bumibilis na ang tibok ng puso ko. Nanginginig na pati kamay ko. Nagpatingin ako sa ospital. Sabi ng doktor, sobrang kulang daw ako sa tulog. Mayroon na akong nervous breakdown. Kung magpapatuloy pa raw ako sa ganito, bibigay na ang katawan ko. Niresetahan niya ako ng sandamakmak na pampatulog. Ininom ko naman ang gamot. Nakakatulog ako, pero kapag nagsimula na yung mga pabebe nilang boses sa taas, nagigising pa rin ako sa gulat. At kapag nagising na, hindi na ako makatulog ulit. Sa wakas, napuno na talaga ako. Kahit ang pinakamabait na tao, may hangganan din ng pasensya. Lalo na ako, isang hamak na manggagawa na hindi makatulog sa ingay nila araw-araw. Kaya nagdesisyon ako, idaan muna sa santong dasalan, bago sa santong papasan. Isang weekend, taniyempo ko na nasa bahay sila. Sadyang nagpalit pa ako ng malinis na damit. Inayos ang buhok ko, at umakyat para kumatok sa pinto nila. Ang tagal kong kumakatok, bago bumukas ng kaunti yung pinto. Isang lalaki ang nagbukas, mga nasa 30 taong gulang. Hindi katangkaran, medyo chubby, nakasuot ng silk na pajama. May kantab at maayos ang suklay ng buhok. Mukha namang disenteng tao, pero paligoy-ligoy ang tingin niya. Kitang-kita na laspag ang katawan sa alak at babae. Ito na siguro ang mister ng kapitbahay ko. Alaunan, nalaman ko, Zhang Lei ang pangalan niya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ako. May pag-iingat sa mukha niya. Sino ka? Anong kailangan mo? Pinilit kong ngumiti nang sa tingin ko'y napakapala kaibigan. Sa pinakamagalang na tono na kaya ko. Hello, kuya. Ako po yung taga 5th floor sa baba nyo. Ay sasabihin lang po sana ako. Kasi itong luma nating building, hindi po masyadong soundproof. Kayo po kasi sa gabi. Pwede po bang medyo hinaan nyo lang? May trabaho po kasi ako araw-araw. Hindi ko na po talaga kinakaya. Halos kalahating buwan na po akong walang matinong tulog. Maingat ako sa pananalita ko. Binigyan ko siya ng sapat na respeto. Agad na namula ang mukha ni Zhang Lei. Kitang-kita ang pagkapahiya niya. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang mga kamay niya. Sunod-sunod siyang tumango. Ay, pasensya na, bro. Sorry talaga. Hindi namin napansin. Mag-iingat na kami. Hihinaan na namin sa susunod, sigurado. Huwag kang mag-alala. Napakaganda ng pagkakasabi niya. At mukha talagang sinsero. Noong mga oras na yun, nakahinga ako ng maluwag. Naisip ko, maayos naman pala siyang kausap. Sana pala mas maaga ko na siyang kinausap. E di sana hindi ako nagtiis ng kalahating buwan. Naging magalang pa rin ako sa kanya bago umalis. At bumaba na ako. Ngayon, kapag iniisip ko, ang pagkatao ko noon, napakadali ko palang maniwala sa iba. Noong gabing iyon, maaga akong nagayos at nahiga na sa kama. Ang ganda ng pakiramdam ko. Iniisip kong sa wakas, makakatulog na rin ako ng mahimbing. Pero anong nangyari? 1:30 ng madaling araw. Ang pamilyar na langit-ngit ng kama. Saktong-sakto, narinig ko na naman. Hindi lang ito hamina, tahalip, lalo pa itong lumakas. Sa tindi ng yugyog ng kama nila, pakiramdam ko, pati yung plaster sa kisame sa tapat ng ulo ko, nalalaglag na. At kasunod noon, ang pamilyar na pabebe na boses na parang tilaok ng manok, mas malakas pa kaysa dati. Mas exaggerated, mas marami pang fake lay, may kasama pang ang mga linya. Malinaw na malinaw kong narinig. Yung babae, habang pinipiyok ang boses niya, at malanding sumigaw. Hobby alternasyon ang galing-galing mo naman. Yung kawawang single sa baba, nakikinig na naman kaya yun nang nakatayo ang tenga. Tapos, narinig ko rin ang boses ni Zhang Lei. May halong pagyayabang ang tawa niya. Hayaan mo siyang makinig. Single naman yun, eh. Hanggang pakikinig lang naman ang kaya niyang gawin.
Noong mga sandaling iyon, nakaupo ako sa kama. Nagngangalit ang mga kamao ko. Halos maduraj na ang mga ngipin ko sa sobrang gigil. Aba, magaling. So, kinausap ko na pala kayo ng maayos. Pero hindi nyo lang ako pinansin. Pinagtripan nyo pa ako. Inasar nyo pa akong single. Ang huhusi ninyo. Sige, dahil ayaw niyong makuha sa santong dasalan. Huwag nyo akong masisi, ako si Wang Dali. Sige, wala nang pakiusapan. Di ba't gusto nyo ng maingay? Di ba't gusto nyo akong pinapakinig? Kung ganun, hahayaan ko kayong maranasan ng husto, kung ano ang ibig sabihin ng totoong kahihiyan. Ang plano ko sa paghihiganti. Opisyal nang mag-uumpisa. Unang hakbang, kailangan ko munang alamin ang galawan ng dalawang to. Pagkalipas ng kalahating buwan na sapilitang pakikinig, kabisadong kabisado ko na sila. Tong dalawang to, tuwing hating gabi, saktong-sakto ang simula nila. Ang tagal, palaging nasa 40 minuto hanggang 1 oras. Walang mintis. Pagkatapos nilang gawin yon, sa loob ng 30 segundo, yung babae, tiyak na tatayo at pupunta sa banyo. Uunahing umihi, tapos maghuhugas ng kamay, tapos mag-skincare. Ang buong proseso, aabutin ng mga 10 minuto. At saka, nadiskubre ko, na ang drainage pipe ng banyo dito sa luma naming building, ay magkakakonekta lahat, gawa sa PVC pipe. Kaya hindi talaga soundproof. Numang tunog mula sa banyo sa itaas, na dumadaloy sa tubo, ay lumalakas pa ng ilang beses pagdating dito sa baba. At ang pinaka-importante sa lahat, magkakaugnay ang mga tubo. Kapag nagsalita ako sa tubo mula rito sa baba, doon sa banyo sa itaas, maririnig nila ng malinaw na malinaw. Mas malinaw pa kaysa sa naririnig nila mula sa sarili nilang kwarto. Noong natuklasan ko ang sikretong to, hindi na nawala ang ngisi sa labi ko. Dumating na ang pagkakataon ko. Agad akong nag-leave sa trabaho noong hapong yun. Dumiretso ako sa Divisoria. Gumastos ako ng 80 piso. At bumili ng isang malakas na megaphone, yung tipo na ginagamit ng mga nagtitinda sa bangkita. Rechargeable. 8 oras ang battery life. Kapag todo ang volume, abot sa buong kalye. May recording function din. Malinaw ang sound quality. Napakalakas ng tagos ng tunog. Swak na swak sa mga kailangan ko. Pagka-uwi ko sa bahay, sinimulan ko ng iset-up. Tinalian ko ng mahigpit yung speaker gamit ang cable tie. Sa main pipe ng banyo, nakaharap yung speaker sa loob ng tubo, para siguraduhing didiretso ang tunog sa tubo. At aabot hanggang sa banyo sa taas. Walang masasayang kahit kititing. Tapos, tumikim ako, at binuksan ang recording function. Gamit ang pinakaseryoso, at pinakamalinaw na boses broadcaster. Nag-record ako ng audio. Pagkatapos mag-record, pinakinggan ko. Sobrang nasiyahan ako. Handa na ang lahat. Hinihintay na lang ang gabi para sa paglabas ng dalawang bida. Nung gabing yun, hawak ko ang remote control ng speaker. Nakatitig ang mga mata ko sa kisame. Parang isang mangangasong nag-aabang ng mabibiktima. 1:23 ng madaling araw. Yung pamilyar na langit-ngit ng kama. Sakto sa oras na tumunog. 1:58. Tumigil ang ingay. Nagbilang ako sa isip ko. 2. At tulad ng inaasahan, pagbilang ko ng 1, narinig ko mula sa itaas ang kaluskos ng tsinelas sa sahig. Clap, clap, clap. Diretso sa banyo. Tapos, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. At ang pag-angat ng takip ng inidoro. Narinig ko ang tunog ng unang patak ng tubig na bumagsak sa inidoro. Ito na ang tamang oras. Pinindot ko ang play button sa remote. At sa isang iglap, ang mala broadcaster kong boses ay umakyat sa mga tubo, na may lakas na parang kulog at kidlat. At sumugod sa banyo sa ika-6 na palapag. Nag-play ito na parang 360-degree stereo surround sound sa buong kwarto. Maligayang pagdating sa espesyal na programa ng primetime. Ang live broadcast ng paggamit ng banyo ni Ginang Liu Jiao. Ngayon, ating nasasaksihan, ang ating kalahok na si Ginang Liu Jiao, ay matagumpay nang nakaupo. Inayos niya ang kanyang posisyon sa pag-upo. Mukhang napakaganda ng kanyang kondisyon. Nagsimula na ang tuloy-tuloy na pag-agos ng tubig. Matatag ang ritmo, at kahanga-hanga ang dami. Bigyan natin ng suporta si Ginang Liu Jiao. Palakpakan, napakagaling. Malapit na niyang makumpleto ang hamong ito. Halina't batiin natin si Ginang Liu Jiao sa matagumpay na pagkumpleto ng kanyang misyon sa banyo. Bigay natin ang pinakamalakas na palakpakan para sa kanya. Noong ni-record ko yun, sinadya ko talagang magdagdag ng background sounds. May mga sigaw ng cheerleaders at malalakas na palakpakan. Todo ang sound effects, punong-puno ng ambience. Sa buong pasilyo, maririnig mo mula sa mga tubo ang boses ko. Paano pa kaya si Liu Jiao na nasa loob mismo ng banyo? Mula rito sa ibaba, dinig na dinig ko ang lahat. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang broadcast ko, ang agos ng tubig sa itaas ay biglang naputol.
At kasunod noon, ay isang nakakabinging tili, mas malakas pa sa tilaok ng tandang kanina. Halos mabasag ang bumbilya sa banyo ko sa lakas. Tapos, may isang malakas na kalabog. Parang may taong natamba, at tumama sa kung anong bagay. Tapos, narinig ko ang garalgal na sigaw ni Liu Jiaojiao na parang naiiyak. At ang galit na pagmumura ni Zhang Lei. Sobrang gulo na ng lahat. Nakaupo ako sa maliit na bangko sa banyo. Tinatakpan ang bibig ko. Nanginginig ang buong katawan ko sa pagpipigil ng tawa. Halos lumabas na ang luha ko. Sumakit na ang tiyan ko kitatawa. Ang sarap, sobrang sarap sa pakiramdam. Yung inis na tiniis ko sa loob ng 2 linggo. Sa sandaling ito, nailabas ko ng lahat. Sige, umihi ka pa. Sige, makinig ka pa ng malinaw na malinaw. Sige, latein mo pa akong single. Pamatay ka sa hiya. Nung gabing yun, nag-ingay sila sa taas ng halos kalahating gabi. Iyak ng iyak si Liu Jiaojiao. Sabi niya may naninilip daw sa kanya. Wala na raw siyang mukhang may haharap sa tao. Si Zhang Lei naman, mura ng mura. Nagbabasag ng mga gamit, pero ni isang salita, hindi niya magawang banggitin ang tungkol sa nangyari sa baba. Kasi kung kakalat to, sila rin naman ang mapapahiya. Ako naman, pinatay ko ang speaker. Umiga ako sa kama, habang pinakikinggan ang iyakan at sigawan sa taas. Tuwang-tuwa ang kalooban ko. Wala pang 10 minuto, nakatulog na ako. Ito ang unang beses sa loob ng 2 linggo, na nakatulog ako ng mahimbing. Tuloy-tuloy ang tulog ko hanggang alas 8 ng umaga. Nagising lang ako noong tumunog ang alarm. Napakagaan ng pakiramdam ko. Punong-puno ng enerhiya ang buong katawan ko. Kahit ang mga hakbang ko papuntang trabaho, gaman ng sobra. Pagdating sa opisina, tinanong ako ng mga katrabaho ko kung nagpa-aesthetic procedure daw ba ako. Ang light na daw kasi ng eyebags ko. At mukha daw akong masigla. Ngumiti lang ako. Hindi ako umimik. Hindi nila alam. Ito ang tinatawag na lakas ng paghihiganti. Ang mahika ng matinding kahihiyan. Akala ko titino na yung 2 yun. Pero minaliit ko pala ang kakapalan ng mukha nila. Mahimik sila ng 2 araw. Pagsapit ng gabi sa pangatlong araw, nagsimula na naman silang 2. Pero sa pagkakataong ito, natuto na sila. Pagkatapos nilang gawin yun, hindi na naglakas loob si Liu Jiaojiao na pumunta sa banyo para umihi. Pinigilan niya talaga. Nagtiis siya hanggang sa mag-umaga bago siya pumunta. Pero yung alog ng kama, at yung hindi na mababago niyang pabebe na boses na parang manok na tumitilaok, hindi pa rin nabawasan. Sinadya pa nga nilang lakasan ang volume. Para bang hinahamon ako. Sige, mukhang yung unang ganti ko ay masyado pang magaan. Hindi pa sila nadala. Walang problema. Marami pa akong bala. Ang revenge plan ko, Part 2, uumpisahan na. Sa pagkakataong ito, pinuntirya ko ang kanilang main battlefield. Ang kwarto, matagal ko nang inoobserbahan. Ang kama nila ay sakto lang na nasa itaas ng kama ko sa kwarto. Eksaktong-eksakto. Ang sahig sa lumang apartment na ito nagawa sa precast concrete. Napakaganda ng vibration effect kapag umalag ang kama sa taas. Pati kisame ko dito, nanginginig. Dati, akala ko kahinaan to. Pero ngayon, ito na ang pinakamabisa kong sandata. Inilabas ko yung binili kong pang-workout, na high-power fascia gun. May 9 na antas to. Sa pinakamataas na antas, mamamanhid ang kamay mo sa vibration. Sobrang tagal din malawbat, kahit buong gabi pa andarin, walang problema. Dati, ginagamit ko to para i-relax ang mga muscle ko. Pero ngayon, gagamitin ko to, para sa 2 nasa itaas. Para bigyan sila ng kakaiba, at nanginginig na experience. Nung gabing yun, pagsimula pa lang ng ingay sa taas, kumilos na ako agad. Kinuha ko ang fascia gun. Itinutok ko sa kisame, takto sa pwesto ng kama nila. Binuksan ko ang switch, diretso agad sa pang-9 na antas. Ang malakas na tunog ng vibration ay agad na umakyat sa kisame. Pati ang buong sahig nila ay nakisabay na rin sa panginginig. Sinaktuhan ko ang ritmo nila. Kapag mabilis sila, tinataasan ko ang level ng fascia gun. Mas mabilis ang panginginig. Kapag mabagal sila, binababaan ko naman ang level. Sinusundan ko ang ritmo nila, dahan-dahan lang din ang panginginig. Kapag tumigil sila, hihinto rin ako. Ang goal ko ay ang maging perpektong kasabay nila. Walang mintis. Di ba gusto nyong umuuga ang kama? Sige, bibigyan ko pa kayo ng tulong. Para mas ma-enjoy nyo ang pag-uga. Ang epekto, mas maganda pa sa inaasahan ko. Sa simula, stable pa ang ritmo ng mga nasa taas. Wala pang 2 minuto, nagkagulo na. Yung langit-ngit ng kama ay humalo sa vibration ng massage gun. Sa sobrang lakas ng yugyog, parang guguho na ang buong gusali. Sobrang weird pakinggan. Pagkatapos noon, yung pabebe na boses sa taas ay nagkagulo na rin. Dati, may kasama pang pakyot at paglalamang. Ngayon, naging basag na sigaw na lang. Hindi dahil sa sarap, kundi dahil sa pagkalito. Wala pang 5 minuto ang lumipas.
Yung ingay sa taas, ay biglang tumigil. Hindi na umuugay yung kama. Nawala na rin yung pabebe na boses. Pinatay ko ang massage gun. At idinikit ko ang tenga ko sa kisame para makinig. Narinig ko yung boses ni Liu Jiaojiao na tila naiinis. May sinabi siya, kaya mo pa ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Tapos, sumagot si Zhang Lei na halatang piken na piken. Pabulong siyang nagmura. Paano ko malalaman? Ano bang problema ng building na to? Sa sobrang yugyog, nawalan na ako ng pakiramdam. Nagsimula na silang magsagutan. At nauwi na sa away. Palala ng palala ang sigawan nila. Sa huli, may binasag pa silang gamit. Samantala, ako'y nakahiga lang sa kama ko sa baba. Nagtatakip ng kumot. At halos gamulong na sa kakatawa. Hindi ko na kaya. Sobrang nakakatawa. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakagawa ng isang bagay na ganito kasama. Pero ganito kasaya, ang massage gun. Idol talaga. Nung gabing yun, nag-away sila hanggang madaling araw. Hindi na sila muling nag-ingay. Nakatulog na naman ako ng mahimbing. Kinabukasan ng umaga, umabas ako para pumasok sa trabaho. Sakto, nakasalubong ko si Zhang Lei sa pasilyo. Sobrang laki ng eyebags niya. Mapatla at naninilaw ang mukha niya. Halos palutang na siya kung maglakad. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Halatang halata na kulang siya sa tulog. At kitang-kita na nagpipigil siya ng galit. Nang makita niya ako, nanlisik ang mga mata niya. Tinitigan niya ako ng masama. Ako naman, ngumiti ako na parang napaka-inosente. At napakabait. Ako pa mismo ang unang bumati sa kanya. Kuya, magandang umaga. Nagtiim ang kanyang bagang. Hindi siya nakapagsalita ng matagal. Sa huli, sinaman niya lang ako ng tingin. At tumalikod na para bumaba. Pinanood ko ang likod niya habang siya'y pababa.